Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo o guys. Let's go! Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman sinabing politika ang motibo sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Samantala, inatasan na rin ng Department of the Interior and Local Government na tukuyin at pakatutukan ang mga hotspot areas para maiwasan ang kahalintulad pang insidente. Kahatang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na politika ang nakikitang motibo sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ito ay batay sa development sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa kaso. Sa ngayon, may magandang lead na ang mga investigador para matukoy kung sino ang mastermind sa pagpatay sa gobernador. Inihayag ng Pangulo na hindi katanggap-tanggap ang pagpatay sa kaibigan nito na si Digamo, kaya nararapat lamang na managot ang nasa likod ng pamamatlang. Sa ngayon, kontento ang Pangulong Marcos sa naging usad ng investigasyon. Mariing kinondena niya ang insidente at babala sa mga suspect na maaari silang tumakbo, subalit hindi sila makakapagtago dahil binabandayan na sila ng mga otoridad. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung dalawa, yung first two of the three were actually baka hindi political. Basta, but the other, this is purely political. Yung kay Roel, it's purely political. Yes, so yes, that's why we are looking and getting all the best intelligence we can from our people on the ground to tell us where are the places we should be looking at, where do we need more people, where do we need more personnel, who are the personalities involved, etc. Like all of these things. So we get a good read on the intelligence. Okay. Samantala, inatasan din ng Pangulo si Interior Secretary Ben-Hur Abalos kasama ang Philippine National Police na ngayon pa lamang tukuyin na ang mga lugar na political hotspots kahit malayo pa ang halalan. Layo nitong maiwasan na may daganap pang dugo kahalintulad sa naging kaso ni Governor Digamo. Mahalaga na matukoy ang mga political hotspot areas nang sa gayon may mga hakbang ipatutupad ang mga otoridad. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang hot pursuit operation laban sa iba pang mga suspect na at large. Muli si Pangulong Bongbong Marcos. Yung Secretary Abalos and the PNP is to now make an examination kagaya yung ating ginagawa kapag darating ang eleksyon kung saan ang hotspot. Sabi ko gawin niyo ulit ngayon bago, don't think of the election first, but think kung ano yung mga hotspot na mainit na mga lugar. Tignan natin. Ang usual naman talaga na dapat gawin diyan ay hanapin yung illegal firearms. Basta walang illegal, basta makakaunti ang illegal firearms, kakaunti ang ganyang klaseng krimen. Yan yung mga private army na ganyan, kailangan talagang dismantle lahat yan. So that's what we have asked them to do. So far, maganda naman ang nagiging investigasyon. Marami silang nakukuha ang information. Samantala, sa ibang balita naman, overwhelming ang boto ng mga mambabatas sa CONCON bill na aprobado na sa third and final reading na nagpapatawag ng Constitutional Convention para amyendahan ang 1987 Constitution. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na nakatuon ang pag-amyenda sa saligang batas sa economic provisions. Naniniwala kasi si Romualdez sa sandaling baguhin ang economic provision ng 1987 Constitution, lalong lalago ang ekonomiya ng bansa dahil magiging bukas na sa foreign direct investment. Isa ho sa mainit na isyu kahapon, yung statement ng Pangulo na bago matapos yung kanyang administrasyon, Nelson, ay ang kanyang pangako ay wala nang magugutom na Pilipino, Kong. Tama naman yun din. Sino bang leader naman ang hayaan niyang magutom ang kanyang mga mamamayan at pinaglilingkuran? Yan naman ang pinakauna. Alam mo naman ang declared policy ng ating saligang batas din, pananagutan ng Estado, pagyamanin, alagaan, sinupin, itanyag ang lahat ng mamamayang Pilipino. Ito yung declared policy ng ating Estado dyan. Ayan din po ang paninindigan ko at nabanggit natin kahapon, Kong. Pero nahihirapan po kasi akong kumbinsihin si Nelson, Kong. Ang sabi ni Nelson, paano gagawin, di ba? Opo, andyan niya, pero mukhang wala daw po atang nailatag na plano kung paano naman may sasakatuparan.
Kayo naman maghintay-hintay naman kayo ng konti. Mainipin ka kasi naman. Kung titingnan mo naman kasi, ang kapabayaan na nangyari naman sa sektor ng agrikultura din, Nelson, hindi naman talaga biro-biro. Dahil yung structural problem, tinatawag ng second generation problems na talagang namunga na ng katakot-takot na kasipayuan sa ating mga magsasaka. Opo. Pero kailangan nating pagtulong-tulungan dyan. Kasi ang sinasabi kong mga structural problem dyan, pag tinignan mo kasi, alam mo dyan, ako naman bona fiding farmer, alam nyo naman yun. Ay, opo. Ang palagi kasing nasa isip natin, may kanya-kanya tayong sukat ng lupa. Totoo po yan. Natatamnan natin. Dapat sana, yung polisiya ngayon ng pamahalaan, kung talagang riripasuhin natin, kailangan matansya natin yung mga kalupaan na dedicated halimbawa sa palay. Kailangan integrated ang approach dyan. Yes. Pagdating sa mga staple food, halimbawa yung pagkukunan ng bigas, dakip natin yung mga lugar. Halimbawa, Mindoro, Tarlac, halimbawa, at saka Bulacan, Pampanga. Nueva Ecija. Tapos kung nga sibuyas, bawang, Nueva Ecija. Yan, opo. Ang ibig sabihin natin nun, integrated. Para sa ganun, yung approach ay maramihan. Kasi kung kanya-kanya, magtatanim ng konting palay dito, konti doon, konti doon. Hindi natin ma-harness, hindi natin ma-integrate yung buong potensyal. Lahat tayo mangangailangan ng tubig, lahat tayo mangangailangan. Pero kung malakihan na yung approach, yung productivity tataas. Gano'n, no? Sa matagal na panahon, ang ating sakahan ay maliliit. Kasi ang polisiya natin, agrarian reform tayo. Kailangan paghati-hatiin natin ang lupa. So, yung pagkakahati-hati na yun, nagiging negatibo ang epekto Kasi kanya-kanya, tapos magtatanim ng kung ano itong isa, magtatanim ng ganito, nagkasabay ng pagtatanim, biglang dumami, wala rin kinita. Pagkatas papasok pa yung mga walang hiyang mga trader dyan. Taka-hoarders. Mga hoarders na nung isang araw pinipilit namin tukuyin. Nag-ano para kami naghahanapan ng karayom sa dayami. Tumpol ng dayami po. Pero alam naman nila na nagtataguan lang sila Nagtataguan lang. Parang nga pong napaglaalangan ng mga yun ang kongreso ko Sabi ko, alam mo, Mr. Chair, sabi ko, pinaglululoko tayo ng mga tao. Ayun, ang tamang... Alam mo, sabi ko dun sa BPI, Bureau of Plant Industry. makwento ko lang sa BPI, wala naman kung isang departamento sa inyo o sa section na talagang tinitingnan niya, minomonitor niya, real time, kung ilan ang supply natin ng sibuyas. Kasi kung hindi mo alam, halimbawa, as we speak today, alam mo ba kung ano yung stock inventory ng ating bansa sa sibuyas? Wala yan. Pasintabi na po sa inyo kako, Madam na taga-Philippine Statistics Authority. Taga-PSA naman, Ang palagi po niyong sinasabi, ang inyong patakaran ay nanggaling pa sa United Nations. Bakit palagi niyo sinasabi ang United Nations na para bang kapag ang pasabi ay galing sa United Nations. Yun ang buong katotohanan. Kahit na ano pang klaseng estimate yung ginawa ninyo, kinakailangan naming lunukin yan nang walang pasubali, nang walang tanong-tanong. Halimbawa, ito galing po sa inyo, ngayon itinatanggi po ninyo. Isipin mo ako, dalawang taon na magkasunod. Nakalagay po rito ang ating sufficiency level, 120%. Kahit ako grade 2 pong mag-aaral. Naintindihan niya kapag labis-labis pa sa 100% ang supply, kahit kailan hindi tayo magkukulang. Pasensya ka na kao, ganun lang po maabot ng aking isip Kung mas mataas po ang isip ninyo tungkol dyan, na yung 120% ang ibig sabihin kulang pa, wala na akong magagawa sa inyo. Ayoko na ako sumama pa dito sa pagdinig na ito. Pero kung hindi nyo sa ulado, kung hindi nyo dakip ang supply, every time, hindi mo alam kung kailan tayo mag-i-import. Totoo. Di ba? Hindi mo na alam ang timing kung kailan ka mag-i-import, hindi mo pa alam kung ilan ang i-importahin mo. Nagkakaya tayo nagkaka-loko-loko dito. Pagkatapos, ang estimate pa ninyo, pinalalaki nyo pa yung demand. Ayun, Isipin mo ka ito. Bakit ang base period mo 114 million? Wala pa tayong 114 million 110 pa nga lang tayo, kasama pa mga sanggol. Ibig mo sabihin ka yung mga sanggol kumakain na ng sibuyas? Hindi na sanggol Siguro pagkabata, siguro hanggang 7 taon, siguro hindi pa dapat kumain ng sibuyas yan. Halos ayaw nga nun kong. Alisin mo yun. Pinalalaki nila, deliberately, yung demand para sa sa pagkwenta nila, kailangan nating mag-import. Yun, importasyon ng sukdulan. Mag-import sila pero yung pagbibigay nila ng import permit, hindi natin alam kung ilang bilang ng import permit ang binigay. Kung gaano. Pagkatapos hindi nila tinitingnan yung mga bodega at cold storage na nandyan nakatago lahat. Walang inventaryo pala ng cold storage. Walang inventaryo kasi kapag ini-inventaryo mo yan,
per hour, pati yung disposition niya per hour, meron tayong suma total, may balance tayo, pagkatapos titingnan mo yung record ng BOC, kung ilan ang dumating na sibuyas, madali mong kwentahin yan eh. Ang katwiro nila kasi kung hindi ho namin pwedeng puntahan kasi private storage po pala yan. Wala tayong palang kapangyarihan kong na inspeksyonin kapag private storage sinabi pala. niya yan, sinabi niya yan. Narinig ko yan Sabi ko, ibig mo sabihin ka hindi mo alam ka yung Presidential Decree 1433? Ba? Oo. Medyo alam ko naman po yun eh. Alam mo pala eh. Bakit sasabihin mo wala kang kapangyarihan para tingnan mo lahat? Pati ka ako plantasyon, pati area, pati ka ako storage and cold facilities, pwede mong puntahan. Yun, basahin mo ka ako, alam mo ba ako yung, yung section 10 ng 1433? Parang hindi ko po. Inisip po niya, Dapat ka ako memorize mo yan, akong tungkulin mo Yan ang kapangyarihan niya gagamitin, Oo. Yung NFD, alam mo? Ngayon ko lang po narinig ang NFD, Hindi mo alam ka kung NFD, gusto mo. Paano mo ako makakalculate ang demand kung hindi mo alam ang NFD? Hindi ko nasasabihin sa'yo, kako. Aralin mo. Alamin nga naman, tama nga naman, Di ba? Ayan, kaya natin binabanggit ito. Ganun kahirap. Ayun. Ang kalagayan ng ating agriculture sector. Kaya na kailangan talagang i-restructure ito. Kaya naman pala kung may katwiran si Nelson masiphayo. Di ba? Kaya hindi ko makumbisa ngayon. Pero kung mananatili ka sa pagiging siphayo sa yung buhay, pagkasiphayo, mapupunta tayo sa kanal. Kaya na kailangan isipin natin kung paano natin pagtutulong-tulungan ito. Kaya nga nag-uusap-usap tayo eh. Di ba? Lalo na yung mga kawatan dyan sa... Ayan. Yung mga traders na yan. Na talagang sila yung... Pupunta sila sa mga farmlands na maliliit. Sila yung mga middlemen eh. Maliliit na nga yung kita, pupuntahan pa nitong mga kawatan na ito, mga halimaw na yan, na walang konsensya itong mga tao ito. Pagkatapos itatago nila, at sila lang ang kikita. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.